So ito na ata yung isa sa pinaka hindi ko malilimutang pangyayari sa aking buhay. So after ko mag-walking, mag-yoga ball at kung ano-ano pa, kinabukasan, October 11, nagkaroon ako ng bloody discharge. So 6 AM nagchat na ako sa OB ko, sinabi ko na may lumabas sa akin. Tapos sabi niya, go na girl, go ka na sa ospital. So medyo excited ako, at the same time gusto ko maganda ako habang nanganganak. So nag-makeup pa ang ate girl. Deep inside iniisip ko dito, baka naman mamaya 1 cm pa lang ako tapos pumunta na kami agad ng ospital. Iniiwasan ko din kabahan dito kung nangingibabaw talaga yung excitement. Kasi after 40 weeks, gusto ko na talagang ilabas tong baby na to. Excited ang mga person, kompleto na ba ang pambayad? Charot. So pagka-interview sa akin sa emergency, pinahiga na ako tapos nag-IE kami tapos surprise! Hindi pa siya bukas. After nun, dinala na kami sa room namin. Wala kaming ibang choice kasi ito na daw yung available na room. Kahit nagpa-reserve na kami mga 2 weeks before ako manganak. So nagganto na naman, walang katapos ang NST tayo. Titingnan kung nasistress si baby habang pagle-labor rin ako. Uy, nakakangiti pa talaga ako dito sa mga picture. Tapos siguro after an hour may pumasok na nurse. Tapos mag-side drip na daw kami ng oxytocin. Nag-umpisa ako sa 10 ml per hour. So, medyo wala pa. Konting cramps pa lang siya. So, every hour may pumapasok. Chine-check yung vital signs ko. Kung tumataas ba yung BP ko. Tama naman daw. Very good ako doon. Tapos, every 2 hours, chine-check din yung heartbeat ni baby. Okay naman daw. Hindi siya nasistress. So, push pa namin, sabi ng OB ko. So, habang tumatagal talaga, paiyak na talaga ako kasi nag-iiba na. Umabot na ng 45 ml nung gabi. So, parang binubuka na lahat ng buto ko sa katawan. Tapos, sabi ng OB ko, konti pa yan girl. Hindi ka pa nangangalahati sa sakit. So, sa mga oras na to, iniisip ko kung tama pa ba tong landas na tinatahak ko sa buhay. Talagang masakit siya. Or baka naman mababa lang talaga yung pain tolerance ko. Kaya yung konting sakit para sa iba, masakit na talaga para sa akin. Iba na itsura ko dito. Tapos nakuha pa ni Oyen sumumiti sa camera. Kainis! So, nung gabi, dumating na yung OB ko. Excited pa ako. Sabi ko, yan, maaay na ako sa wakas. Tapos pag-ai niya sa akin, 1 cm pa lang si ate girl. Sabi ko, ha? Parang ang dami ko ng pinagdaanan. Tapos 1 cm pa lang yun ng ano ba? So, nag-decide na siya na babaan namin yung dosage para daw makatulog ako nung gabi. Hindi din naman ako nakatulog kasi every hour nga chine-check yung vital signs ko. Tapos 5 AM, biglang boom, tinaas na naman ng 30 ml yung aking oxytocin. So, sakit na talaga, Doc. Hindi ko na kaya. Tapos sinabay pa yung pagsasali ng dugo sa akin. So, kaliwat kanan na yung swero ko. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit habang nanginginig yung katawan ko. Talagang hinayaan ko na lang manginig. So, fast forward, 8 PM ng October 12, talaga nagbakaawan ako. Dok, baakin mo na, hindi ko na kaya. Talaga, ayoko na. So, again, nag-makeup muna ako para maganda habang binabaak. So, nung papunta kami sa OR, excited ako. Tapos bigla ko naalala, tutusukin nga pala yung likod ko dito. So, either ways pala, delikado. So, gising ako during the operation. So, ilang minutes lang, baby out na daw. Sabi ko, ha? Ganun lang pala kadali pag binaak. After na operation, nagstay pa ng overnight si baby sa NICU. So, may chance pa ako magpahinga. First visitor ng aming baby Toby, si Lola Classy at si Lolo Red. Thank you po. Ito na yung araw na na-discharge kami. Nung 3rd day, di na kami nakapag-video kasi nakafocus na kami sa pagpapadede kay baby. Bale, naka 4 days kami sa ospital. And ito yung asawa ko biglang nagpa-room tour. Excited na kami umuwi dito kasi talagang lalagnatin na ako sa bill. So, ayun, welcome to the outside world, anak. Nakaraos din sa wakas. Ayun lang, thanks for watching.